Ang ating pong makakasama, syempre, ang lagi nating mga legal expert. Ito si Attorney Cecilio Duca. Ayan, Attorney, pasensya ka na doon sa aking intro. Nakakagulat lang kasi yung sumambulat sa akin kaninang balita. Ang aga-aga, hindi ba? Ay, ako'y ordinaryong isang announcer lamang. Oo, na ika nga'y nagtatrabaho lang. Oo. Pagkatapos ganun yung mangyayari. Ang nakakalungkot nito, kinakaladkad yung Radyo Pilipinas, hindi ba? At nakakalungkot at nakakabahala kasi ay yun nga, idadamay yung trabaho mo. So hindi ko alam kung ano yung motibo, no, ng nasa likod nitong issue na ito. Pero ayun, unahan ko na. Sinabi ko nga talagang kilala naman ako ng mga karamihan na personal na nakakakilala sa akin. Sabi ko hindi ako magsasalita. Ayan. So bagamat naniniwala yung mga boss ko sa akin, pero still kailangan ko pa din itong banggitin sa ere. O lalo na't pangalan ko, litrato ko, 'di ba? Yung nandoon at matindi. Anyway, ano ho ba itong Safe Spaces Act na ito, attorney? At paano ito makakatulong sa mga manggagawa? Like, halimbawa, kagaya ko, ayan, di ba? Nabiktima. Oh. Oh, malaki hong bagay itong Safe Spaces Act na ito. Kasi also known as the Bawal Bastos Law. Yung mga nambabastos ho, kasi yung mga lugar ho na dapat ay safe ang mga mamamayan, katulad ninyo, katulad natin, yes, na nababastos, nalalabag yung kanilang karapatan, meron pong karapatang magreklamo. Katulad doon sa public spaces, yes, sa workplace, sa educational institution. Yan ho ay mga dapat naligtas na mga lugar. Kung meron hong panganib sa ating kaligtasan, may nambabastos, pwede ho nating sampahan ng mga kaso. Okay. So, ito yung hindi lamang po ito nakafocus doon sa pagsipol, yung mga ganyan, o kaya naman yung mga tinatawag nga nila na catcalling. Pwede din ho ba dito, halimbawa yun nga, yung sisiraan ka ng puri, mga ganyan? Maaari din po, pero may mga related laws ho tayo na kapag sinisiraan na ho kayo at ibang batas na nalalabag, pwede ho kung ginagamit ho yung cyberspace, maaari pong cybercrime yan, pwedeng cyber libel. Kung ito naman ho ay oral na sinabi sa inyo, pwede yung oral defamation or slander. Kung ito ay pinublish, pwede namang libel. Yeah. So marami pong pwedeng isampa. Okay. So, gaano ho kahalaga na yung bawat kumpanya ay napapractice po itong Safe Spaces Act na ito? Mahalaga po ito sapagkat sinasabi po ng Republic Act 11313 na yung mga employers sa Section 17 ay may obligasyon na gumawa ng mga programa to prevent, deter, and punish gender-based sexual harassment in the workplace. Okay. Kasi nangyayari ito na matagal ng panahon, dapat i-address ito at ang mga employers na hindi gagawa ng ganyang programa ay maaaring magpatawan ng multa ng ating korte. Okay. So, kailan lang naman po kasi naipasa itong Safe Spaces Act na ito, no? Paano ho kung halimbawa lang po, ito yung kumbaga parang naging practice na sa kumpanya, like kumbaga parang ito yung kultura nila na halimbawa biru-biruan, yung mga ganyan. Uy, biro lang naman, huwag ka magagalit, biro lang ito, yung mga ganon. Kailangan ho bang magpalabas ng panibagong memorandum ang kumpanya o kaya naman ay baguhin yung kanilang manual ng kumpanya para nang sa ganun maisingit ito hong Safe Spaces Act na ito, or hindi na po talaga kailangan? Nararapat po na gumawa sila ng mga bagong polisiya na naaayon dito sa batas na ito. Kasi 2017 po itong batas na ito at hindi ho maaaring excuse na ito na yung nakagawian namin, ito na yung kultura namin, hindi na pwedeng baguhin. Dapat ito baguhin natin kasi nararapat ito tayong sumunod at tumalimas sa tinatadhana ng batas. Okay. So, ito yung magiging part ng company na kailangan may revision or at least
ma-orient yung mga empleyado. Nararapat po kasi hindi porke nakagawian na ay tama. Kasi may mga batas ho tayo kahit nakagawian kung ito po ay lumalabag sa tinatadahanan ng batas dapat po nating baguhin at kung kinakailangan patawan ng karampatang parusa. Okay. So, ano po yung gagawin kung sakali na i-violate ang Safe Spaces Act mo sa lugar paggawa? Ano po Sa yung trabaho parang po, unang pwede hong hakbang? i-report ito sa pwede hong i-report ito sa employer at sinasabi ho ng batas at mga desisyon ng Korte Suprema ng employer ay kailangang imbestigahan at Okay. resolbahin ang kaso na ito o reklamo sa loob ng 10 araw lamang o less than 10 days. Mhm. Paano po kung halimbawa doon sa ginawang investigation, sabihin na natin na nagbibiro lang naman daw or pinagharap sila, mga ganyan, and then sabihin na, mag-ayos na lang kayo. Parang pilitin sila, pero yung aggrieved party, ayaw niya talaga. Kaya lang dahil nga sinabi ng boss or ng HR na mag-ayos na lang kayo. So, sumunod naman siya na pero labag sa kanyang kalooban. Maaari niya pa rin hindi ho siya po pwedeng pilitin kasi na makipagkasundo kung ayaw niya. Ngayon po, kung yun ang desisyon ng employer na magkasundo at hindi siya papayag, po pwede niya i-file ito sa labas sa korte na o sa piskalya para yung criminal aspect ay ma-address. Kasi may criminal aspect ko ito, may tinatawag tayong threefold liability dyan eh. Katulad din ng Sexual Harassment Act, meron pong criminal aspect para makulong at maparusahan o mapagmulta. Meron din ng civil para humingi siya ng danyos at administrative para maparusahan sa trabaho o matanggal sa kanyang trabaho yung offender. Okay. So, ito po ba ay halimbawa parang first offense, second offense, or right away since may criminal liability din po yung tao? Opo, doon kasi sa Safe Spaces Act, mayroon pong first, second, third offenses na tinatawag. Aha. So, depende po sa ginawang paglabag. Okay. Ang penalty po dito would range from fine o multa or community service hanggang sa pagkakulong. Yun po yung criminal aspect. Pero kung naperwisyo ho siya on the civil aspect, po pwede ho siyang dumulog sa korte at mag-file ng kaso for damages. At yun Okay. walang pinipiling for second, third offenses. So, paano po mapoprotektahan kung sakali na magreklamo? May mga natatakot kasi na magsumbong dahil baka mawalan daw sila ng trabaho. Naturally, no? Talagang ganoon naman. Lalo na kung halimbawa, mas mataas sa kanila yung kanilang inirereklamo. Ganun po talaga ang kalakaran dahil natatakot so wala mapaparusahan. Ngayon po sa ilalim ng batas natin, Republic Act 11313, ay confidential ho yung mga proceedings at pinoproteksyonan po yung biktima laban doon sa mga retaliatory measures na nakatataas sa kanya. Kasi naiintindihan naman ho ito ng batas natin na talagang natatakot minsan yung biktima dahil nga merong baka balikan siya, baka gantihan siya, baka matanggal sa trabaho. So yun po ay napoproteksyonan sa ilalim ng batas na ito. At meron pong karampatang parusa kapag magpapatuloy ang ganyang uri ng harassment. Okay. So, kapag ho ganito na halimbawa isinumbong na sa HR or kay boss and yung aggrieved party ay he or she still feel na parang hindi naman talaga ako naaksyonan or natugunan itong bagay na ito. So sabi nyo nga pwedeng magsumbong sa third party, no? Ito ho ba ay pwedeng idamay or pwedeng madamay yung mga boss na hindi umaaksyon? Pwede po, kasi sa ilan po ng batas, po pwede humamultahan yung mga employers na wala akong programa para maparusahan yung mga taong ganito. At ito ho dapat iniimbestigahan agad-agad. Sabi nga po ng batas at desisyon ng Korte Suprema, investigate and decide complaints within 10 days or less upon receipt ng complaint. At saka meron pa hong sinasabi ang batas na ito na kahit wala nagrereklamo, basta mayroon silang alam o kaya may nalalaman, there's reason to believe na may violation, nararapat po mag-imbestiga na ang employer. Ganon din po ang mga educational institutions. Aha. Okay. So, attorney, yung issue about sabihin na natin na
sa mga GC, no, yung group chat. Mm. Yun ho bang ganito ay masasabi ho natin na public or part pa din ng halimbawa ng sa company? Paano ho kung halimbawa doon sa GC ay ah, inuutusan ka and at the same time pinapahiya ka palagi, yung mga ganon? Ito po kasi po pwede hong papasok ito dun sa cyber crime na eh. Dahil ginagamit na ho yung cyberspace. Kasi Aha. group chat na po ito. Pero marami pa pong ibang mga batas na maaaring applicable depende ho sa ginagawa ng employer dun sa kanyang empleyado sa kanilang group chat. Aha, okay. So, pwede ho na pasok din po ba ito sa Safe Space Act kapag ka ganon? Pwede pa rin po kasi ho yung mga sinasabi baka naharas itong employee ay maaari po na magreklamo siya at masasaklaw ho ito ng batas natin. At hindi lang ho ba itong Safe Spaces Act na ito, baka may iba pang batas na maaaring applicable at maparusahan yung employer. Okay. So, halimbawa po may nangyari na sabihin na nating paglabag sa safe space mo, no? Mga gaano katagal bilang ikaw naman na nagrereklamo, gaano katagal yung duration para sabihin nating mag-file ka ng reklamo? Kasi baka mamaya naman magrereklamo yung sinasabing may paglabag po sa Safe Space Act ko. Kailan to nangyari? Last year. Yung mga ganon. Oh. Oo. Dapat to ireklamo agad-agad. Pero ang general rule naman ho natin, within 5 years, so pwede yan. O sa Safe Spaces Act, baka within 3 years, po pwede pa ho. Kasi katulad din ng Sexual Harassment Act, 3 years ang prescription period eh. So ito ho siguro, maaaring 3 years din, maireklamo niya. Aha. At depende ho sa paglabag ng na sinasabi niya kasi meron pong category of offenses doon sa Section 11 ng Safe Spaces Act na maaring pag Section 11, Paragraph A, parang 1 year ho yata ang prescription period. Pero pagka yung iba pang paglabag could range from 3, 5, or 10 years. Depende ho sa uri ng paglabag na nagawa. Eto po, attorney, may mga katanungan dito. Kapag ba nagreklamo during investigation po, tuloy pa rin daw ba yung trabaho or hindi na muna while ongoing yung investigation? At saka po pwede ba na halimbawa ako yung nakaramdam na violate yung Safe Spaces Act ko. Pwede po ba na na parang investigation, during the investigation, wag muna siyang pasahurin, sabay ganun eh. Oh, pwede po Opo. ba 'yon? Oh. Ganito po yon. Depende po kung nasa pribadong sektor o nasa pampublikong sektor. Kaya sa pampublikong sektor, meron no tayong sinusunod diyan yung Civil Service Law at saka yung Rules on Administrative Cases in the Civil Service o yung RACS. Okay. Ngayon sa private sector po, yung Safe Spaces Act, yung Labor Code, plus yung mga policies ng employer. Ngayon po kung walang policy ang employer, natural tuloy-tuloy po yung trabaho nung nagrereklamo. Yung inirereklamo, kung magmananatili po siya at magkakaroon ng imminent danger or threat doon sa kaligtasan ng complainant, Okay. sa ilalim po ng implementing rules ng Labor Code, pwedeng ilagay sa preventive suspension yung empleyadong inirereklamo habang nagpapatuloy ang investigasyon at hindi hususweldo yung inirereklamo niya. Oh, so pwede pala 'yon sa pribado. Okay. Opo. Ito po, attorney, pwede daw bang maging anonymous ang pagrereklamo? Maaari pong anonymous complaint at obligado po ang employer na imbestigahan kahit mga anonymous complaint. Yan po nakasaad sa batas. Talaga pwede. Pwede po. Aha. Pero kung halimbawa, ako naman halimbawa yung inaakusahan na lumabag sa Safe Space Act, no, ng isang empleyado. And then halimbawa merong nag-file ng complaint sa akin anonymously. Pwede ho ba na sagutin ko 'yon? Kumbaga parang pwede ko bang sabihin na nasaan naman or depensahan yung aking sarili, no? Na para hingin yung complaint o kaya naman ay kung anumang ebidensya na ipepresenta laban sa akin? Karapatan po yon ng respondent na Okay. magkaroon din naman siya ng depensa. So part 2 ng defense niya ay yung sabihin niya na nasaan yung complainant. Kasi Ayan. obligasyon ng employer na mag-imbestiga.
ayon sa complaint at sa mga ebidensyang ipipresenta. Ngayon po kung Oo. anonymous at ayaw naman talagang lumabas, baka ma-dismiss naman ito dahil walang ebidensyang ipipresenta. So depende po sa sitwasyon. Oo, oo. Kasi kung halimbawa mananatiling anonymous yun or hindi talaga nagpapakilala, edi parang lumalabas sa pinagchismisan lang yung tao, 'di ba? Opo, Oo, para kung sinisiraan lang yung oo. respondent. Alam nyo, maraming marites sa lugar sa Pilipinas, baka ganun lang po ang mangyari. Oo. Okay. Eto po, yung pag-resolve ba po ba dapat po ba yung pag-resolve ay sa opisina muna? Syempre bago kumbaga parang kung hindi mare-resolve yan sa office, po pwede ba na halimbawa, sabi niyo nga kanina, pwede naman na i-file yan sa third party which is yung korte, tama po? Tama po, pagka hindi ho Okay. nagkasundo at hindi naayos ng employer o kaya hindi kontento yung complainant doon sa pinataw na kaparusahan, pwede niya pong dalhin ito dahil criminal case po ito, pwede niya dalhin sa piskalya at ituloy niya ang pagsasampa ng kaso sa korte. I see. And from there, kung halimbawa na patuloy yung pag-apila na gagawin nung kanyang kalaban, pwede ho itong makaabot hanggang Supreme Court. Pwede po. At in fact, ayon ho sa itinatadhana ng batas, habang ito po ay nagpapatuloy ang investigasyon, pwede hong dumulog sa korte at humingi ng restraining order para maprotektahan itong complainant at hindi muna siya lalapitan o pakikialaman ng respondent. Pwede pala yon. Pwede po yun, ihingi siya ng restraining order sa korte. Oh, okay, okay. Good point po yun, ha. Alright. So, yung mga ganito pong mga usapin na talagang medyo sensitive kasi 'di ba? Yung mga ganitong mga topic, ano ho yung po pwede ninyong maipayo doon sa mga nakikinig sa atin and at the same time, no, na nanonood sa atin pong programa na maaaring na-violate na pala yung kanilang Safe Spaces Act pero una hindi nila alam. Pangalawa, maaaring yun nga, no? Parang nakasanayan na ng kultura sa opisina or kung saan pa man. Ano ho yung po pwede ninyong maibigay na payo sa kanila, attorney? Ay, siyempre po, dapat alamin nila kung ano yung karapatan nila sa ilalim ng batas. At para malaman ho nila yan, baka tinatamad magbasa, ay sumubaybay ng patuloy dito sa One Trabaho. At manood din po ng CD Ducalo YouTube channel para Ayun. mapakinggan at mapanood nila yung kanilang mga karapatan at nang maipaglaban nila. Kasi totoo po yun na hindi nyo may paglalaban yung karapatan nyo kung hindi nyo nalalaman kung ano yung karapatan nyo. So kaya dapat tumalaman natin. Kasi baka mamaya nilalabag na pala yung mga karapatan natin na hindi pa natin alam na may violation na. Oh, okay. Yung mensahe niyo po, syempre, nabanggit niyo kanina, saan po kayo pwedeng i-follow, attorney? Meron po tayong YouTube channel, CD Ducalo YouTube channel, at sa Facebook po, Nonoy Duca. Ayun, Attorney Nonoy Duca. Ayan. Attorney, maraming salamat sa pagbibigay po ninyo sa amin ng oras, ha. At thank you again dahil marami na naman tayong napulot, no? Tungkol po dito sa Safe Spaces Act na ito. So hindi pala basta-basta din ito at least ay may added protection sa ating mga manggagawa. Opo. Isa pong karangalan na makasama kayo palagi at mabuhay ang mga saksi ni Duca. Ayun. Thank you po, attorney. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Please don't forget to like, share, and subscribe to CD Ducalo, where law is made simple,